Okay guys, mabuhay maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. Medyo delayed to nung one day, but anyways, ang dami kasing nilakad today. Nagaling ako sa Christmas party kanina ni Junlalin, and then after that, may iba pang lakad, and then nag-attend ako ng My Future You Premiere Night. At sa isang vlog ko, ikikwento ko ang mga kaganapan doon. But anyways, ito pa yung mga kaganapan sa ginanap na konsyerto sa Palacio. Of course, nakita natin si President Bongbong Marcos and First Lady Liza Marcos. So, sila nga ang punong abala rin, silang nag-entertain. At in fairness talaga, no, nakikita ko ang effort nila na natulungan talaga ang movie industry or ang show business, kasi ramdam na ramdam naman talaga natin ang pagbagsak ng pelikulang Pilipino. Kumbaga, swerteng-swerte na lang yung mga pelikulang talagang bumebenta, kumikita. Mas marami talaga ang hindi kumikita, at yun ang harapin natin ang katotohanan. Katulad ng Hello Love Again or Rewind noon, Hello Love Again, ngayon yung na Catherine Bernardo and Alden Richards. Exceptional yon. An exception, kakaiba yon because yun talaga, parang doon nag-boost ng pera. But anyways, ayan, nakikita nyo pa ang mga ibang kaganapan. Sino pa ang mga nagsi-attend? Of course, si Julia Montes ay nandun para sa pelikulang Topak. Along with, ayan si Rosel Monteverde, along with Congressman RJ Ataide. Ito naman, nagpa-picture kami nila Rosel. At syempre, si Rosel ang producer ng isa sa mga entry ng Metro Manila Film Festival nga, na My Future You, na pinagbibidahan nila Francine Diaz and Seth Fedelin. Of course, eto naman ang grupong Espantajo, si Atty. Georgie Alonso, si Mico Antonio, at si Laura Tolentino and Chanda Romero. Of course, wala si Judy Ann Santos, medyo na-miss. Ayan, kanina minention ko na nga si Arjo Ataide na nabida ng Topak. So, napakaraming. By the way, mapapanood ko ang Topak sa December 25 because Sylvia Sanchez, the producer or the mother of Arjo Ataide, invited me to na manood. So, bonggang-bongga. And of course, the producer Sylvia Sanchez na sobrang low profile lang talaga. Actually, nakakatuwa siya. Medyo sa likod pa siya umupo. Ayan si MMDA Chairman Don Artes. At eto, tapos na yung event. So, makikita na lang natin kung sino-sino pa yung mga medyo natira ha. Kung sino pa yung mga naiwan. Kasi, yung venue kasi, hindi naman masyadong, kumbaga malaki, nasa labas naman, sa garden area. Pero syempre, dahil sa dami rin ng tao. Anyway, of course, si Direk Joey Reyes, si Rob Gomez, and Alexa Miro. Si Alexa Miro, medyo marami nagbabantay sa kanya dahil alam naman natin, di ba, siya yung nalilink sa anak ng presidente, ni President Bongbong Marcos, si Congressman Sandro Marcos. Of course, anyway, si Boots Anson Roa, Sylvia Sanchez, at ito na, medyo naglalakad yan, si Direk Loris Guillen, at ito parang konti na lang, yung talagang mga natira na lang. Yung ibang nasa stage, katulad ng si Aisel Santos, nabida naman ng isang himala. At yun na, nakita na natin, marami na may mga sumunod na kay Medyo maingat nila sa mga kilos nila, si Congressman Sandro and Alexa Miro, of course. At ayan, ito ang mga producer naman din ng pelikula ni Bossing Vic Soto. Ayan, so ayon si Direk Mike Tuviera, the director, of course, ng pelikula na Piolo Pascual and Vic Soto. Anyways, ayan na, tapos na actually yung program. Hindi ko na nakita pa. Ang ginawa ko siguro nitong time, hindi, busy rin kami mag-pictorial. Si Sandro, very accommodating. At siya, yung personality niya, in person mas soft, ganun yung dating niya. Yung frame niya, syempre, parang kaya ang ganda niya magdamit kasi nga, yung katawan niya, medyo lean, medyo slim talaga siya. So, anyways, magalang siya sa mga nag-a-approach sa kanya, sa mga gusto magpa-pictures. Kaya lang nga, syempre, merong ang daming naghihintay na makita silang magkasama talaga, yung magkatabi or whatever. Pero since alam naman nila na ang daming vlogger, and at the same time, marami pang reporter nung time na yon. So, ayan. Kung ano man yon, kung ano mang meron sila, kasi syempre wala naman silang inaamin. Although, of course, sa isang video na napanood natin dati, yung si Congresswoman Lani Mercado and si Congressman Sandro Marcos, di ba, na nag-uusap sila. Ayan, of course, ayan si Rosel Monteverde and si Kit Monteverde, ang anak ni Rosel, na ngayon nga yung mahalili na bilang na tagapamahala na rin ng Regal Entertainment. So, ayan. Sino pa ba ang mga Kasi nangyari dyan, ako, very lucky lang ako dahil nauna kami, mga 4:30,
or 4:40, nandiyan na kami sa Malacanang. So, diretso na kami sa meron dong merong area doon na kung saan nag-serve nga ng merienda, na ang sarap ng mga pagkain. Again, meron Pinoy na Pinoy yung pagkain. Meron dong puto bumbong, bibingka, pansit palabok, pandesal, yung may palaman na puting keso, yung mga ganon. So, ano pa ba yung mga pagkain na nandun? Ayun, meron pa mga fish balls, squid balls, at empanada, yung mga ganyan. Siyempre, di ba, bonggang-bongga naman. But anyways, ayan talagang siguro nga, medyo baka naiilang na rin sila dahil tinututukan talaga sila ng camera. Binabantayan ng kanilang mga kilo. Siguro, ayan si Direk Crisanto Aquino, yung dumaan, siya naman ang director ng pelikulang My Future You. Ayan, of course, si Dylan Menor na taga GMA7, na kapartner ni Zephanie sa isang teleserye na ginawa nila na, of course, na-interview ko na. Of course, si Lorna, although medyo, isa siya sa pinaka-late na umuwi, ha? Nagstay talaga siya dyan at siguro may mga hinihintay-hintay pa siya. Pero yun, konting-konti na lang, nauna nang umalis na wala na sila Vice Ganda, wala na sila. Ako, unfortunately, hindi ko nakita si Maricel Soriano. Nasa bandang unahan. Si Senator Robin Padilla, of course, nakita ko, pero hindi ko nakausap. Hindi ko nalapitan. Parang nagkaroon lang ako na interaction nga si Sharon Cuneta, yung mga yan. Anyways, meron nga sila Christopher De Leon, etc. Ito sana nag-e-extra ako, kaya unfortunately, medyo maano yung audio. So, alam niyo naman, ang YouTube, medyo mahigpit. Dito sa extra to, dinidiscuss ko sana na wala ng tao. Sinasabi ko na talagang halos kami na lang ang natira. Pero alam niyo dun, mag-enjoy ka dun sa konsyerto sa Palasyo because, maya't maya may magsaserve sa iyo talaga ng water, may magsaserve sa iyo ng food habang nakaupo ka, nanonood ka. Kaya happy lang ang lahat. At ako, again, wini-wish ko na sana, ayun yung mga 10 movies nakapasok sa Metro Manila Film Festival. I just wish na sana ay mas masundan pa ang mga ganitong gathering sa Malacanang at na kumbaga may mga kasamang artista. Ayan, kasi syempre, aminin natin, marami ring nagtatrabaho, maraming nabibigyan ng trabaho ang show business sa mga pelikulang Pilipino at higit sa lahat, maraming napapasaya ang mga pelikula, ang mga Pilipino pag nalulungkot yan, mga pelikula ang pinapanood nila at nag-iiba ang pakiramdam nila, nag-enjoy sila. So yun na muna for now. Actually, marami pa akong i-upload. So, abangan nyo na lang ang mga susunod na kabanata. Okay, guys.